The Spirit of the Lord is upon me. Wow, walang kodigo ngayon ah. To set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God, Jesus, is the anointed one. Amen. Yan. And let us declare the JA1 culture. Habang dinideclare po natin ito, haharap kayo sa katabi nyo. Okay? Sasabihin mo, you are a blessing. You are sabi na, you are. But praise God naman. So once more, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Yan. So ito mapagpalang umaga po sa ating lahat. Gumagana na pala. Okay, so mapagpalang umaga po sa ating lahat. May mga bago pa tayong kasama ngayon. Yan, okay. So mga parehong mukha sa biyaya ng Panginoon ay patuloy na nagpapalakasan. Amen. Sabi ko kanina, nasa nang iba? Yung pala yung nahuli lang. Okay, so, sino po dito yung hanggang ngayon ramdam pa yung spirit ng ating anniversary? Grabe, ano? Sige, sabi sa palakpak. Grabe yung ginawa ng Panginoon. During our 10th anniversary. Amen? Talaga namang ramdam ang pagkilos ng Panginoon. At hanggang ngayon, parang meron pa, parang anniversary pa din. Tuloy-tuloy. Amen, tuloy-tuloy. Okay? Rapid ang blessings ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So I think hindi mo na patatagalin pa para tayo ay makapagsimula na. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid? Handa ka na ba? Kasi ako? Handa na. Yan, praise God. Yung mga wala pong makaupuan sa likuran, pwede pong sa unahan. Yung mga nakatayo sa likuran, yan, marami pong upuan sa unahan. Para i-feel po natin yung feel in the lungs. I-feel po natin yung mga seats sa unahan, okay? Hindi ko tatama ng tamburin mamaya. Alright, so before we proceed, let me pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, patuloy po namin welcome inyong pagkilos ngayong umaga, ang inyong presensya. Hallelujah. Lord, you are enthroned in this place, O God. Panginoon, mahayag ka, maranasan ka ng bawat isa. Higit lalo, Father God, ang iyong kapangyarihan ngayong umaga at bawat araw ng aming buhay. At Panginoon, continue to cleanse us, O God, by your most precious blood. Ano ang mga bagay na nakikita niyo hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, kami linisin mo ng inyong makapangyarihang dugo. Lord, this day, Father God, this morning, we will find new strength in you, in the name of Jesus. At Panginoon, we rebuke any works of the enemy. Open the eyes, the ears, the mind, and the hearts of your people, Father God. And we rebuke any works, Father God, ano pong pagbabara ng kaaway, lahat ng hindrances ng kaaway, Lord, hindi namin ito inaalaw sa pangalan ni Jesus. Continue to have your way, speak to us and speak through us, O God, in the name of Jesus. Thank you, Father God, and Lord, just continue to use me, all for your glory alone, para para nyo, I am nothing. Thank you, Lord, for you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa dilabay sa palakpak po. Okay, so, sinasabi ko kasi talagang bilisan ng aking preaching. Kasi parang lagi yung kota. Sabi ko kasi parang maaga-aga ngayon, pero hindi pala sumakto naman ako. So, kung targetin ko, mas mababa pa sa may tubig na po. Thank you. Okay, so ngayong umaga, ang pag-uusapan natin, ininahan ako ng minsan. Di ba, napaka-attentive niya. Oh, di ba? Gising na gising. Okay lang yan, bro, bless. Praise God. So, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay pinamagatan tong soar high. Soar. We don't know what we Phoenix naman. Soar. Isa pa. Soar. Yun. From Isaiah chapter 40, verse 31, NLT version po ang aking ginamit. And it says, yun. Sabi dito is, but those who trust in the Lord will find new strength.
They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. May the Lord be the one to bless His word. Ayan. So si Prophet Isaiah po, ito po yung time na kung saan ang mga Israel po ay sobrang pagod na. Sabi mo pagod na. Pagod yarn. Pagod sila. Bakit? Imagine mo, ang taga din ng decades na sila ay exile. Kumbaga from one place to another place. Could you imagine from Egypt to wilderness? And wilderness to promised land. And from promised land, dinala sa Babylon hanggang ilang dekada na sila ay exile. Kumbaga ang mga Israelites during that time, napapagod na kami, Lord, hanggang kailan po ba kami sa gantong sitwasyon? Nagiging complainant na ang mga Israel during that time. And ito yung naging comforting ng Panginoon sa kanila. Dire-diretso na po tayo, ha? Kumbaga, the Israelites, they are really exhausted, they are worn out, pero ito yung encouragement ng Panginoon sa kanila. Ang sabi po sa verse 27, balikan po muna natin yung 27. Verse 27 says, "Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord? My cause is disregarded by my God." Ano, bakit ka nagko-complain, Jacob? Anong sinasabi mo, Israel? Sinasabi mo bang na walang pakialam ang Panginoon sa'yo? Parang gano'n na sinasabi nila. Verse 28, "Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or worry, and His understanding no one can fathom." Kumbaga, hindi mo ba alam? Hindi mo ba naririnig o narinig? The Lord, ang Diyos, is an everlasting God. Siya yung may gawa ng langit at lupa, that He creates the heaven and the earth, the ends of the earth, lahat likha ng Panginoon, hindi siya napapagod. Tapos ikaw, napapagod ka. Tapos ikaw, ilang taong ka naghihintay, nagko-complain ka na? Tama ba? Dumating na tayo sa ganung point ng ating buhay. Pastor, parang 1 month na sa ating naghihintay, nakakapagod maghintay. Grabe mo, 1 month pa lang ba ito? Pastor, ay 1 week na kasi hanggang hindi pa nag-reply sa akin. Nakakapagod ang manawa. Hindi buhay pag-ibig, ito kasi naman kayo naman talagang buhay pag-ibig agad. Kaya alam niyo ba nung binabasa ko ito, kasi for the past few days, talagang ako, sabi ko, parang nakakapagod. Nakakapagod in a sense, imagine mo from Ramadan. Ilang oras ang pasok? Mga office work po. Sige po, para makarelate-relate ng konti. Office work 10 hours? Matindi yun. 12 hours? Grabe na maganda yun. 6 hours or 7 hours, diba? Tapos, pumunta na. Ilang days sa holiday? 1 month pa storm. 1 month pa storm. Diba? 9 days sa holiday kasama ng weekend. Tapos sabi ko, ang laki ng adjustment, sabi ni Bro JP na lahat tayong nag-adjust. Sino mga nag-adjust sa oras? Tapos magbabakasyon ka, yung amo mo, ay talaga naman lahat na talaga, pinapalo up sa'yo. Diba? Tapos sabi ko, Lord, parang, I'm so exhausted. I'm so exhausted. I'm so tired. Ang arte. Parang si Sister Gladys lang. I'm so tired. Kung gano'n. Physically. Kasi maaga kami natutulog. Ay, late kami natutulog ng Ramadan. Even ang holidays. Tapos late kami nagigising. So ngayon, ang tulog namin late pa rin. Pero maaga ang gising. Kasi nga si Nicola, hinahatid namin sa isang kapatiran natin. Sabi ko naman na-adjustment sa amin. Sabi ko, Lord, napapagod po ako. Alam ni Bro JP lang, kaya pagdating sa bahay, nag-review ako. Nag-ano ako, nag-review ako ng story. Kasi pag uwi naman, mag-aasikaso pa ganyan, gano'n, ganyan. So parang sabi ko, tapos yung prayer meeting pa, hindi ko talaga na-grasp lahat. Ang anak ko ba naman, iyak nang iyak. Tapos diba, bumabaha pa. Sabi ko, oh my God, talaga. But praise God, the Lord sustain me. Kaya itong word na ito, it is really encouragement. Sa akin mo na niremind ng Panginoon, ang sabi niya dito is, matinding encouragement ito na parang, bakit ka nagko-complain? Bakit ka nagrereklamo?
matulog mo, pag may anak ka na, blessed ka na. Oh, yung mga future moms dyan, may experience nyo yan. Handa nyo lang yung sarili nyo habang wala pa kayong baby, matulog na kayo ng matulog. Ayan. So, ayun. So, sabi ko, Lord, thank you. So, ang sinasabi ng Lord sa akin, at maging sa ating lahat, you may grow weary. Magpapagod ka. You may grow faint. Manghihina ka. But God doesn't. Amen? He doesn't. Pwede kang mapagod, pwede kang malumbay, pwede kang malungkot, pwede kang manghina. Tama ba? Pero ang Diyos kahit kailanman ay hindi napapagod. Amen? Hindi magdadalawang isip na palakasin tayo sa panahon na nanghihina tayo. Amen ba? Yung tipong lupaybay ka na pero ang Panginoon napakalakas sa ating mga buhay. Amen? Yung hindi siya magdadamot, but He will give it to you generously. Kasi hindi madama ng Diyos eh. Agree? Kaya sabi mo sa verse 29 is, He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases strength. Sino dito yung humuhugot ng lakas sa Panginoon? Sino dito yung sa mga panahon na ayaw mo na pero ang Panginoon pinupush ka pa? Amen. Sino dito yung naranasan na yung malaking kamay ng Panginoon nakahawak sa iyo? Lahat tayo. Lahat tayo naranasan ka. And that is who He is. Sabi sa kanta, that is who you are. Si Lord yun. Okay, hindi ikaw yun, si Lord yun. Kasi kung ikaw lang, wala na. Pagod ka na agad. Diba? And ang Lord hindi mapapagod magbigay ng kalakasan sa ating mga nanghihina at napapagod. Kasi kung madali mapagod ang Panginoon, ay wala na. So tingin niyo sa dahilan ng puti. Kung ang Panginoon madali mapika sa atin, ay wala na talaga. Ano, sa ganda ba naman ang ugali natin, ng karakter natin, sa lambot ng ulo natin sa kabaligtaran, titiisin ba tayo ng Panginoon? Kung hindi mahaba ang pasensya niya sa atin, kung hindi malawak ang pag-ibig niya sa atin. Sabi ko nga, Lord, thank you, buti nilang talaga. Ikaw yung Diyos na malapad ang iyong pag-ibig, malawak, mataas, malaki. Ano? Kasi kung ano lang, baka sinubatan na ako ng Panginoon. Dumating ba kayo sa ganung point? Dati, complain, tapos biglang at the end of the day, isipin mo, pagkaya lang siguro, hindi nanunumbat. Kasi kung sa iba ko sinabi, baka sumbatan na ako. Baka latratin na ako kung ano-ano ang opinion. Pero ang Lord, very subtle, very loving, very comforting. Agree? Tapos, pag tayo pa ay sinabihin na huwag nang gawin yan, gagawin pa natin. Kasi nga, hindi matigas ang ulo ng mga tao sa kabaligtaran. Sinabi ng, huwag yan, sige kapatid. Tapos, pag nasaktan tayo, sinong sisisihin? Yung katabi ko, pastor, yung katabi ko sisisihin ko. Kasi katabi ko siya ngayon. Diba, si Lord pa rin. Tama. Nagaganturo. Diba si Lord pa rin? Tulad ng mga Israel. Kung hindi sila reklamador, o tinatawag natin reclamites, kung hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi naman tatagal ang kanilang, hindi naman sila aabot ng dekada. Tama ba? Kung hindi sila namuhay sa kasalanan, hindi sila magiging alipin na dumaloy na sa atin. Ibig sabihin pala, our disobediences delays the promise. And delayed obedience is disobedience. Amen. Na ibig sabihin pala, pag tayo ay kinatagpo ng Panginoon and we make a covenant sa Panginoon na Lord, paglilingkuran kita. Simula sa araw na to, paglilingkuran kita, Lord. Bibigay ko ang buong buhay ko sa'yo. Yung buong puso ko, Lord, ikaw lang. Tapos pag step out mo,
Ano nangyari? Ibig sabihin, when we make a covenant sa Panginoon, we have to fulfill it. Because He is not mock. Amen? Na habang tayo pala, na habang mas pinipili natin yung gusto natin, yung free will natin, yung kalooban natin, mas tumatagal yung pagsambot natin ng pangako. Dinadahan-dahan ko. Okay, para naman natin. Okay. Na kahit gaano kahirap sumunod ka, kapatid. Dahil ang pangako ng Diyos, it is always the best for us. Walang lugi sa pagsunod sa Panginoon. Diba? Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Bless ako sa testimony ko ni si Shelly. Si Shelly. Sabi ko, interested naman talaga. Sabi niya, yung unang statement niya, sabi ko, puti mo kayo na dyan sa unahan. Diba? But praise God. Sumunod siya sa Panginoon. At lahat po tayo ay tinawag at may pinapagawa ang Panginoon sa ating buhay. At ang tao nagtitiwala at sumusunod sa Diyos, asahan mo, hindi ka malulog. Walang pagkatalo sa Kanya. Okay, sabi po sa Romans 8:28 is, all things work together for our own good. Parang hindi nabago pa isang makakulong pasalita mo yun. Tapos na hindi ko ba? To those who love Him and are called according to His purpose. Mga nagmamahal sa Panginoon, taas ang kamay. Naniniwala may purpose siya. Parang, may purpose ka. Naniniwala may purpose ka. Nagmamahal sa Panginoon. Amen. Lahat po tayo. Kaya pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid? Kapatid. Do not delay the promise. The promise. Sunod na tayo. Sunod na. Amen? Sige. Normal na ulit ako. Okay. Kaya alam niyo, buti lang talaga si Lord God faithful. Kasi kumili, talaga naman Lord, thank you talaga. Thank you talaga, Lord. Kasi sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israel, never niya sinukuan ng mga Israel. Habang pinapalilo po yung mga judges, grabe meron na silang King of Kings, yung hari talaga, yung Diyos, pero naghangad pa sila ng hari sa lupa. Tapos, nung binigay yung hari sa lupa, nag-disobey na naman. Nagbigay na naman ng hari, nag-disobey na naman. Paulit-ulit. Tama? Hanggang sa tumagal at tumagal. And, dahil doon, sila mismo napagod. Pero, dahil faithful si Lord, He has this comforting promise to His people. 31 says, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Bakit kaya ininitulad ng Panginoon ng Diyos sa agila ang tao sa Kanya umaasa at nagtitiwala? Sa tingin niyo bakit? Sige na. Hindi naman the illustration. Okay? Because an eagle symbolizes strength, power, and vision. Okay? So, ang agila po pala is they are the most efficient and graceful works in the air. Na ang ibig sabihin, hindi sila natataranta. Kasi they have the strength. Na pag naramdaman nila na humampas na yung malakas na hangin sa mukha nila, naranasan niyo yun? Pastor, hindi lang hampas ang hangin Tuesday. Pati pa alam mo, humampas yung hangin tsaka tubig. Pag naramdaman na ng agila na humampas na yung malakas na hangin sa kanya, there is the power, okay? They will spread their wings and allow the wind to take him to the unthinkable heights. Mas mataas
nila, mas maging malakas yung pakpak nila. Sino dito yung dumaan sa pagsubok na mas pinatatag ng Panginoon? Nakakalito ano? Okay. Yung tipong mas magiging matibay yung endurance nila. So, ibig sabihin, the difficult seasons in our lives is a training season for us to rise above. To soar high. Hindi para lumagapak ha, kundi para mas maging matatag at magpatuloy. Agree? Na kahit dumaan tayo sa difficult and challenging seasons of our lives, pag tayo po ay nakaakla, nakatubog, nakatanim sa Diyos, hindi tayo madaling sumuko. Masasaktan pero hindi susuko. Iiyak pero magpapatuloy. Amen? Lahat tayo ganun eh. Dahil meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan, pangakong pinanghahawakan. Kasi meron dito, yung pangakong pinanghahawakan. At Diyos na hindi nang iiwan because challenges in life is to equip and strengthen us. Amen? Sabi nga po sa Romans chapter 5 verses 3 to 4, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces, and character produces hope. Diba? Ang ganda kaya yung agila pag lumilipad, ang ganda nilang tingnan. Sino nanood ako ng video? Hindi pa naman nakakita ng agila sa totoong buhay. Para mas maramdaman ko, mas makilala ko, nanood ako kung paano ba lumipad yung agila. Sabi nga sa kakanta, tulad ng mga agila tayo ay lilipad. Ang ganda niya, swabe lang. Ang swabe lang niya. Na parang sila ay sumasayaw sa gitna ng malakas na hangin. Sino nakakita ng lumilipad na agila? Wala pa. Ay, meron na. Talaga, ano pa kayo? So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, dapat ganun tayo. Sa gitna ng pagsubok, may kapayapaan. Dahil mayroong Diyos na may kontrol ng lahat. Amen? Na hindi ka nagpapanik, na hindi ka natataranta, kundi you have the peace that transcends all understanding because God is with you. Amen? At gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng mata tulad ng agila. Siyempre, tinitigaw ko yung agila sa video. Okay? So, basta nakakita ng agila sa totoong buhay. Saan po? Sa zoo? Talaga po. Abu Dhabi? Talaga nagtanong pa ako. Tinignan ko siya. Ang talas wala ng mata ng agila. Ang ibig sabihin, pag meron silang tinignan, at pinoint na yun ang kanyang aatakihin, yun ang vision niya, na yun ang tatargeting niya, walang makakapag-distract sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Na pag may binigay ng vision ang Panginoon sa'yo, let nothing move you. Let no one distract you. Minsan, the battle is within ourselves. Ang kalaban ay sarili. Unang-una nag-discard sa sarili mo, ikaw. Tama ba hindi mo kaya? Hindi na naniniwala yan. Pag alam mo that there is battle within yourself, mas malakas ang banal na spirito na nasa sa iyo. Greater is He who is in you than he who is in the world. Kaya kaya mo i-overcome sa biyaya ng Panginoon. Amen? And now, we will reach these 4 things. Why do we have to soar high? 4 na bagay ito. Mabilis lang to. And acronym mo po ito ng SOAR. S-O-A-R. Hindi S-O-R-E, ha? S-O-A-R. SOAR, okay? S stands for strength. Sabihin mo, strength. Bakit? Bakit
bakit strength, Pastor? Okay, strength. He is the source of our strength. Alam na alam po natin that He is the source of our strength. He gives us the power to overcome and to grow in the midst of trials. Amen? Sino dito yung hindi lumago sa gitna ng pagsubok? Naging bonsai pa rin yung pananampalataya. Diba? The more na mas tinitira ka, the more na mas nagiging yung mga challenges in life, the more mas nagiging matatag yung faith mo. Mas lumalago, mas lumalaki yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? In John chapter 16 verse 33 says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Na kahit ano pa ang ating pagdaanan, mayroong Diyos magbibigay ng kalakasan because He is the God who overcome the grave and He is God who overcomes the world. Oh, omnipotent God. He is an all-powerful God who holds everything. Mark chapter 10 verse 27 says, Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible, but not with God. Everything is possible with He is all-powerful makapangyarihan. He is no equal. Walang pwede pumantay sa kanyang kapangyarihan. And He holds everything. Lahat. Okay? So which means, the entire universe, hawak niya. Kung ang entire universe hawak niya, sa tingin niyo, gano'ng kalaki yung problema natin para sa Kanya? Nai-imagine niyo? Kung sa tingin mo yung problema mo is kasing laki ng martoma, well, ang Diyos na meron ka, hawak-hawak ang universe. Yung Diyos na meron ka, wala pa yan sa katiting na kaya niyang gawin sa buhay. Yung pagiging omnipotent niya, yun ang nagpapatunay na siya ang may control ng lahat. Agree? Na sometimes tayo mga tao, tayo ay prone na mag-worry agad. Na maging anxious sa maraming bagay. Kahit na naman talaga hindi mo problema, ay naging anxious ka pa. Nagsisimula tayo mag-worry dahil hindi natin control yung bagay-bagay. But when we fully entrust everything to the Lord, that's the time that you will have the peace. Ay, Pastor, may dumating akong problema kanina lang. Mga few seconds ago lang. Ang laki talaga niya eh. Bigay mo sa mo. Hindi mo control, di ba? Si Lord kaya kontrolin niya. Si Lord may sagot dyan. Si Lord may kayang gawin dyan. Amen? Yung tingin mo na yung problema mo, there's no way out, well, the Lord will make a way. When there seems to be no way. Yung tipong akala mo wala na dead end na, pero ang Lord, kayang-kayang gawa ng paraan. And A, He is all-knowing God. Wait lang po. He is all-knowing God. Wait lang. Ako'y nalobat ang aking slide. Kunti na lang may cellphone. He is all-knowing God that in the sense that He is aware of the past, the present, and your future. His knowledge is total and absolute. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng pinagdadaanan mo ay hindi na surprise sa Panginoon niya. Di ba alam nga ng Panginoon na ikay magtutuloy o hindi? Alam ng Panginoon na ikay susunod at hindi. Alam ng Panginoon kung ikay magdi-disobey o hindi. Alam ng Panginoon na yung ginawa mong actions, there is always some consequences and a reward. Kaya huwag kang magtaka kung ano man ang resulta ng ating hinaharap ngayon, yan ay dahil sa ating actions, sa ating decisions in life. Kaya alam niyo po ba,
Kaya sa tuwing tayo napapagod, sinasabi ng Panginoon, lapit ka lang sa akin, anak. Huwag ka lumapit sa tao, sa akin muna. Although blessing po ang mga taong inilalapit sa atin ng Panginoon, but God wants you first to draw near Him. Lumapit ka muna sa Kanya, tumawag ka muna sa Kanya, bago sa iba. Minsan kasi, ang nagiging choice natin, kausapin ko muna si kapatid ko, kausapin ko muna yung ganito. Minsan baka kausapin natin, yung mga taong iba ang pananaw sa buhay. Yung mga pananaw sa buhay, ha? Tama? Iba yung sasabihin sa'yo. Pero kung ang Lord ang una mong kakausapin, grabe. Peace and comfort ang ibibigay ng Lord sa'yo. May sagot agad minsan. But the Lord sometimes let you to wait. Because He's teaching you something. And letter R, rescuer. Psalm chapter 19, verses 14 to 16. And it says, the Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Bakit ko hinay-highlight? Gusto kong tanong sa inyo, sino ang nagmamahal sa Panginoon? Sino ang nagtitiwala sa Panginoon? Sino ang tumatawag sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon, I will answer. I will be with them in trouble. So ang sinasabi ng Panginoon, I will be with you in trouble. I will rescue and honor you. And I will reward you with a long and give you my salvation. Grabe generous ng Panginoon, no? Never nagdamot ang Panginoon sa atin. Kaya alam niyo po, if God brings you to it, He will carry you through it. He is not too great to care. Not to care, but He is too great not to care. Ulitin natin ha. If God brings you to it, He will carry you through it. He is not too great to care. He is too great not to care. Sa kalakihan ng Diyos, imposibleng hindi Kanya isipin. Sabi niya, sino ba ako, Lord, para isipin mo? Sino ba ako, Lord, para pagbigyan mo ng oras, bigyan mo ng pagmamahal, bigyan mo ng atensyon, sagutin ako sa lahat kong dalangin, sa lahat ng iyak ko, Lord, sino ba ako? Simple lang. Kasi mahal ka ng Lord. And the sword means strength, omnipotent God, all-knowing God, and rescuer. That is the reason why we have to soar high. Because of who He is in our lives. Not because of who you are, but because of who He is. Yung kaya niyang gawin sa buhay mo kung sino siya sa buhay mo. Amen? And now we will be in a conclusion. Sabi ko dito is, we are able to soar high by acknowledging that we need God. Hindi dahil sa'yo eh. Because you need God. And He is the only one who is able to do great things in our lives. Siya lang, wala nang iba. We need the strength. Ito yung kanina yung sorry, no? We need the strength that He alone can give. Siya lang ang pwede magbigay sa'yo ng kalakasan. His omnipotence gives us power to stand still. Biyaya ng Panginoon, kapangyarihan, kalakasan ng Panginoon kung bakit hanggang ngayon nakakatayo tayo. Kung bakit hanggang ngayon nakakatayo ka. And His all-knowing power gives us an assurance that He knows the end. And it is victory. Fix na yung laban. Nasa iyo na ang tagumpay kasi kasama mo si Lord. Amen? And last, He will surely rescue us because He is faithful and gracious to all of us. Biyaya ng Panginoon. And in the midst of hardship, we look to Him
as the one who works all things together for our own good. We need to trust in Him, depend on His strength, and wait upon Him. He will enable all of us to soar on high, run, and walk. Kaya anong sabi sa last part? Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Don't wait for Soar high! Huwag kang sumuko, huwag kang tumigil. Magpatuloy ka. Sasamahan ka ng Lord. Mapagod ka man, palalakasin ka ng Panginoon. Amen? And this time I want you to stand all. Yun, so praise God. Ngayong umaga, alam ko ang ilan sa atin ay maaaring pagod at talaga namang humihingi ng kalakasan sa Panginoon araw-araw. Pagod sa maraming bagay, pagod sa trabaho, pagod sa mga maraming iniisip sa pamilya, bagong trabaho, relationship, lalo yung mga yung talagang physical ang puhunan sa trabaho, talagang araw-araw hihingi ka ng biyaya sa Panginoon ng kalakasan. That you will always ask God, Lord, give me strength. jump. And this time, habang inaawit po natin ang kantang ito, hayaan natin yung Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen?